Alam naman natin mga kababayan na kapag sinabing DDS, mga fake news fiddler yan. O, sa madaling salita, mga fake news yan na mag-share ng fake news at sila ang gumagawa ng fake news. Katulad nito. Mga kababayan, ano yan Ken? Ito yung sunod mga kababayan. Alam nyo ba yung sunod natin dahil sa mga DDS na fake news? Eto na, Boying Rimulya. Kung sino man ang nag-post, Arvin Garcia, wag mo kong tawaging Gaw kaya hindi kita kilala at wala akong kamag-anak na apelido Garcia. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, sabi ni Boying, nakikipag-cooperate na ang NBI sa Meta. Nako po, patay ka dito. At eto mga kababayan bago ko tatalakayin itong kay Boying. So nag-post kay Boying na siya ay nahospital at namatay. Nakipag-cooperate na ang NBI sa Meta. So ngayon, wala kang ligtas kahit magbura ka. Kasi bakit? Burahin mo yan, lalabas pa rin yan kay Meta. 'Di ba? So ngayon, ako po'y nananawagan kay Maricel Dizon. Sa mga hindi po nakakakilala, sino nga po ba si Maricel Dizon? Yan po yung isang DDS na nagbablagir-blagira na ini-edit yung mga picture ni PBBM at ni Lisa at kung ano-ano ang sinasabi. Ngayon, pinalitan niya at pinagpa-private niya lahat ng video niya at nagpalit ng profile at pangalan. Maricel Dizon, ako po'y nananawagan sa iyo, karga ka na po sa NBI. Ituloy mo yan, pagpatuloy mo yan. Sabi ko sa iyo, matagal na namin yang nakita yung mga pinupost mong fake news. Tignan natin kung tutulungan ka ni Sara at ng mga Duterte sa ginagawa mo. Baka nga sabihin ni Sara, hindi ko kilala yan at hindi namin inutusang magaganyan yan. Nako, Maricel Dizon ako po'y nananawagan sa iyo. Ito po siya, mga kababayan. I-search ko po sa mga hindi po nakakaalam. Ito po, Sara Dizon ang pangalan ng kanyang tawag dito, account, mga kababayan. Tapos, pinalitan niya, binura niya. Ito mga kababayan. Hala ka, Diyos ko, Maricel Dizon. Ito ka. Maricel Dizon. Kung saan ka mang lupalop ngayon. Ayan po siya, mga kababayan. Ayan, Maricel Dizon. Ewan ko lang sa'yo. Kung sa akong na-feel karon ka-injury sa akong life. Diyan na ako na-feel sa akong... Ayan siya, mga kababayan. Siya po si Maricel Dizon. Na kung saan, siya po ang may hawak ng page na nakalakay Sara Dizon. Mga kababayan. Ito po yung kanyang page na hinahawakan. Nako, Maricel Dizon, ako nagsabi sa'yo. Ito po, mga kababayan. Siya po ang may hawak ng Sara Dizon 15K followers. Mga kababayan, yan po, before bago niya dinilit. Maricel Dizon, ewan ko lang sa'yo kung saan ka pulutin. Bukod dyan mga kababayan, kay Maricel Dizon, eto na, si Boying Rimulya, ay dumulog na sa NBI at ipinahunting itong nag-post sa kanya na siya daw ay nahospital at pumanaw na. At take note, kahit saan ka magtago, kung sino ka mang DDS ka, na nag-post na just in, Boying Rimulya, na hospital na. Tapos comment ng comment, kaibigan ko si Spencer Lacalle, yung vlogger ni Isko noon, na Sara Duterte ngayon, isa ka sa nag-post, wag mong burahin, screenshot ko yan. Ngayon mga kababayan, eto, pakinggan ninyo mga kababayan, ako po, dumulog na si Boying. Ala, Diyos mio Marimar. Eto, pakinggan ninyo. Na raw ng NBI ang mga nagpapakalat ng fake news na pumanaw na si Ombudsman Boying Rimulya. Ginawa ng NBI ang pahayag matapos magpasaklolo si Rimulya sa naimbestigahan ang mga nasa likod ng peking impormasyon. Sabi ng ahensya, labag ito sa cybercrime law. Tinawag naman ito ni Rimulya na isang propaganda machine at may ideya na raw siya kung sino ang nagpasimula. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si NBI spokesperson Palmer Malyan. Patay. Spokes. Ito na. Magandang gabi po sa inyo, Sir George. Well,
For the record po, ito, may reklamo na ba? Nagsampa ba ng reklamo itong si Ombudsman Remulla o motu proprio itong ginagawa niyang investigation? Well, there was a formal request Okay. coming from the Ombudsman. Patay. That is why the NBI Director already directed our Cybercrime Division Nako. to step in and perform the necessary processes related to these kinds of investigation, mga fake news. Kailan po nangyari itong pag-reach out niya sa NBI? Well, ang pagkakaalam ko po, last week, kaya naman matapos na matanggap ang pakiusap na ito ng ating ombudsman, nagpasimula na po ng order ang ating director. Kamusta ho ang inyong investigasyon? Well, we cannot give details at the moment, but what we can say right now is that the necessary processes that are needed in this kind of investigations have started, particularly the determination ng lahat ng mga FB accounts and all other social media accounts which were used for purposes of making these publications. Kaya naman po, bukod po dito, we already prepared our requests before Meta because we understand that most of the posts were made using the Facebook platform. Ayan na. Naiprepare na po ang request at pagkatapos po maipadala ito ay hihintayin natin. Bukod pa sa nagkakaroon na rin po ng tinatawag na open source intelligence inquiry ang ating mga investigador para Patay! makapagkuha ng additional ebidensya. Ano pong ibig sabihin niyang open source inquiry na binabanggit ninyo? Opo, pag binanggit po kasi natin ang open source intelligence inquiry, there are actually information and other evidence that may be collected using the internet. Ang mga social media accounts, apart from performing their social media activities, would also go to the internet in order to transact business, in order to make email communication and several other internet activities. And because of this, ang lahat ng activity na ito ay nare-record via the internet, kung kaya naman po nagiging available po for open source collection ng ating mga investigador. Sabi po ni Ombudsman Remulla, may idea siya kung sino yung pasimuno. Nabanggit niya ba yan sa NBI and will that make the investigation easier para matrace kung sino itong pasimuno ito? I cannot confirm that the Ombudsman shared the information to the investigators. Pero I would rather that we discuss that matter with the director because it could be a communication made by the Ombudsman to our NBI director. But nevertheless, ang ating po mga investigador ay kinukonsider ang lahat ng mga posibilidad sa kung sino ang may gawa at kung sino ang mastermind sa pagpapakalat ng mga maling balita na ito. But under the Cybercrime Prevention Nako, ipagpatuloy natin maya-maya mga kababayan. Nako, ito na nga ang sabi ko sa inyo. Sige, ituloy ninyo, ha? Kung noon, okay lang magpakalat ng fake news kasi walang pumapatol dyan. 'Di ba? Ngayon, tandaan ninyo, okay lang naman siguro kung si PBBM pinakalatan ninyo ng fake news, 'di ba? Si Sara, kung sino-sino diyan. Tandaan ninyo mga kababayan, si Boying pa ang tinira ninyo. Alam ko nga at alam nyo na si Boying pumapatol yan. Nako, sabi ko sa inyo, okay lang kung si John Vic ang fake newsan ninyo kasi si John Vic tatawanan lang kayo. Si Boying kasi seryoso sa buhay yan. Pumapatol yan. Nako, sabi ko sa inyo, sige, post pa kayo bukas. Gawa kayo ng fake news. Sabihin nyo si Boying 40 days na. Sige, tignan natin. Nako. Diyos ko. Sino to? Si Banat Bay. Binura daw ni Meta account niya. Buti naman. Ayan na Ken, tama yan. Kasuhan yung mga sinungaling fake news peddler. Tignan natin. Ma'am Winifred. Diba? Eto na nga. Sabi ko nga sa inyo si Boying Remulla, pumapatol yan. Diba? Okay lang kahit sino gawan yun ng fake news. Diba? Si Boying, siya na mismo nagsabi, ginawaan nyo kasi ng issue na na-hospital tapos namatay. Alam nyo naman yung tao nagbakasyon lang. Kasi nga Pasko, holiday, New Year. Diba? Nag-gulp nga lang nung pag-uwi galing Qatar diba? Kasi nagbakasyon. Tapos ibabalita ninyo namamatay. Diba? Nako. Nako, kung ako lang tanungin, napakadami. Napakadami po mga kababayan katulad nito. Ito. Alam niyo mga kababayan, kadalasan sa mga nagpapakalat ng fake news ay yung mga account nila, mga kababayan, ay nakalock ang screen. Katulad nito.
Si Eric Clark Zhu. Ayan na, Eric Clark Zhu. Sabi niya, rest in peace daw, Boeing, 1961 to 2026. Ayan. Basahin ko ha. Breaking news, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has passed away. A message via phone saying his life on this very day is continue to be honored and remembered by his friend and family. Rest in privacy. No press con muna. Ayan. Ha? O, ikaw, Eric Clark Zhu. Alam mo na, kahit magtago ka sa likod ng pangalan na yan, tapos maglock ka ng screen, kapag ka ang NBI na ay dumikit kay Meta, naku po, mabubuksan yan. Nako, sabi ko sa inyo, meron pa ako isang kaibigan na DDS vlogger, nag-post din. Ito, hanapin natin Hanapin natin, mga kababayan. Ito yung post niya. Saan ba yung post niya dito na si, ano daw? Sino ba? Ito, may post siya. Sana hindi niya binura. Hanapin natin. Boying Remulla daw. Sinugod na sa ospital at namatay na. Nako, delikado ito. Sige, post pa kayo ng post. Ikalat nyo pa. Binura na, mga kababayan. Binura na. Ito na, mga kababayan. Binura na nga. Wala na, di ba? Takot na takot eh. Nung sinabi ni Boying na ipapakulong at hanapin sa Meta, binura agad yung post na si Boying daw sinugod sa ospital. Ikakabasa ko nga lang, diba? Nung nakaraang araw. Tapos ngayon, pero na-screenshot ko na. Pero hanapin ko pa rin dito sa kaniyang post. Ilan to? 4 days ago. Sabi niya, si Boying, ito pa, negative 27 daw si PBBM sa ratings. Negative 3 daw. Tapos ito pa, yung sinabi niya na si Donald Trump daw, ipapakulong daw si PBBM. No? At ipapauwi daw si Digong. Diyos ko po naman, na naginip ng gising tong mga to. Lahat dito na mga post talaga nila, mga kababayan, puro talaga fake news. 'Di ba? Ma'am Annie Bautista, salamat po ma'am, and kay Ma'am Carolina Quijano. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga palipad. Thank you so much. Marami po silang ipinost dito, mga kababayan. Ito pa, okay lang ako sa araw-araw akong nag-exercise, maaga akong natutulog at maaga ring gumising. Uy Boying, mas okay pag di ka na nagising. Sabi niyan dito nung friend kong si Spencer Lacalle. Isang vlogger yan ng DDS. 'Di ba? Tapos isa siya sa nag-post dito, mga kababayan. Bago pumutok itong tawag dito, usaping si Boying daw ay na-hospital. Naku po. Tapos namatay. Grabe sila, no? Kapag ka nagpapakalat ng mga fake news, okay lang. Tapos kapag ka nasilip sila, no? At kapag ka nahuli sila, sasabihin nila hindi nila gustuhin gawin, hindi nila, nadala lang sila sa emosyon, 'di ba? Kasi nabibisto eh. Naku po, mga kababayan. Wait lang, hanapin natin. Ito pa, Donald Trump daw tulungan si Digong, tapos ayan, ano pa dito? Marami pa to, mga kababayan, yung mga pinupost niya. I support ang salute kay Pukis, sabi niya. Marami to dito, mga kababayan, yung mga pinupost nila. Actually, yung mga pinost niya, puro po yan, puro po fake news yung mga pinost niya. Ayan, pareho kay Pebbles. Bakit ang taas ng rating si Sarah hindi naman nagtrabaho? Di ba? Nagre-react siya dito, tapos pinost niya si Boying, ganyan. Ito. Natutuwa ba kayo sa kanilang performance as public official? Boying Remulla. Ito, mga kababayan. Ayan, pinost niya. Boying. Basahin ko. Buhay pa si Bunjing, tinanggihan ni Lucci, natakot si Lucci, baka daw palitan siya. 'Di ba? Ayan na, mga kababayan, pinapakalat. Actually, marami po 'yan, mga kababayan. Hindi lang sila mga kababayan. Puro talaga fake news ang pinapakalat nila. Kaya kapag ka nasilip yan, katulad niyan, si Boying, lumapit sa Meta. Syempre, pag i-search ni Meta yan, kung sino yung mga nagpo-post. 'Di ba? Makikita lahat yan dun eh.
Dito, punta ka sa Facebook. Turuan ko kayo ha. Punta ka sa Facebook, mga kababayan. Ayan. Facebook search sa taas. Lagay nyo dito, Boying. Pumanaw na. Oh, lalabas agad yan dito eh, mga kababayan. Ayan. Lalabas yan, mga videos na yan. Ayan, namatay na si Boying. Rest in peace, ganyan-ganyan. Ayan o, ito. Ayan, nagpakalat. Si Boying daw patay na. Good news, pumanaw na, inatake. Itong si John Louis Almedilla. Ayan, isang DDS din yan. Ayan o, yung profile niya, si Digong, si Sara. Ayan, nasa ulo ni Boying. Ayan. Kita ninyo? Sabi niya, good news, Remulla, pumanaw na, inatake sa puso. June 30, 2022, October 9, 2025. O, kita ninyo? Mga kababayan, ganyan sila. Pag yan nakita ni Meta, at lumabas, panakot lang yan lang. Anong panakot? Nako, sinabi ko sa inyo, hindi yan pananakot, mga kababayan. NBI director na, yung nakausap ng Bilyonaryo News Channel. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan, si Boying pumapatol yan. Huwag mo sabihin panakot lang yan. Ang panakot, sinasahog sa ulam yun. Ricados yun sa Tagalog or sa Spanish. Panakot sa Bisaya. Ako na nagsabi sa inyo, mga kababayan. Lukuhin nyo lang yung ibang politiko, wag si Boying. Iba si Boying, pumapatol yan. 'Di ba? Ma'am Sandra Soriano, hello po. 'Di ba? Mga DDS, iwan ko lang sa inyo.